Akala mo ba makakatakas ka na lang basta-basta? Nagkakamali ka. Inakala ni Ricardo na nasa kanya na ang lahat, ngunit ang kaharian ng kanyang kaligayahan ay itinayo sa pundasyon ng malupit na kasinungalingan. Pagbalik niya mula sa isang business trip, nagpasya siyang dumaan sa likod bahay para sorpresahin sila. Ngunit ang natuklasan niya ay ang babaeng kanyang minamahal na walang awang sinisira ang babaeng nagsilang sa kanya. Humanda ka dahil masasaksihan mo ang isang nakakagulat na kwento. Bago natin simulan, isulat sa mga komento kung saan kayo nanonood. Sana'y magustuhan ninyo ang salaysay na ito. Huwag kalimutang mag-subscribe. Ang makina ng isang marangyang pilak na Toyota Alphard ay halos walang ingay na namatay. Dahan-dahan itong huminto sa harap ng maringal na tarangkahan ng mansyon. Pagod ngunit nasisiyahan, nanatili si Ricardo ng ilang saglit sa loob ng sasakyan. Ninanamnam ang katahimikang tila may lason bago harapin ang mundo sa labas. 3 nakakapagod na araw sa Singapore, puno ng walang tigil na mga pulong, matitinding negosasyon at mga diplomatikong hapunan na halos hindi siya binigyan ng oras para matulog. Gayunpaman, sulit ang lahat ng pagod dahil natapos na ang merger ng kumpanya na magdudulot ng bilyon-bilyong piso para sa kanyang korporasyon. Bumuntong hininga siya ng maluwag, nararamdaman ang dahan-dahang pag-alis ng tensyon sa kanyang mga balikat habang tinititigan ang harapan ng kanyang tahanan. Pagbaba niya sa sasakyan, ang kanyang sapatos na Italianong katad ay matatag na tumapak sa perpektong batong daanan patungo sa pangunahing pinto ng kanyang tirahan sa Forbes Park. Ang bahay ay maringal na nakatayo sa kanyang harapan, isang monumento ng modernong arkitekturang tropikal na nagniningning sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Pilipinas. Bawat haligi, bawat bintana at bawat detalye ng hardin ay idinisenyo upang magpakita ng kapangyarihan, tagumpay at di matitinag na katatagan. Niluwagan ni Ricardo ang kanyang sutlang kurbata na may ngiti sa labi habang iniisip ang pagpasok sa pinto at sasalubungin ang kanyang pamilya. Naisip niya ang malinis na amoy, ang perpektong temperatura at higit sa lahat ang pagmamahal mula sa 2 babae sa kanyang buhay. Agad na napunta ang kanyang isip sa kanyang ina, si Nanay Loida, na lumipat sa kanila 6 na buwan na ang nakalipas matapos ang matinding pamimilit mula sa kanya. Naalala niya ang itsura ng kanyang ina sa maliit at masikip nitong apartment sa kanilang probinsya sa Pangasinan, napapaligiran ng mga alaala at limitasyong pinansyal na hindi na kailangan ngayon. Ang pagkumbinsi sa kanyang ina na iwanan ang kanyang kasarinlan sa edad na 72 ay hindi naging madali, ngunit para kay Ricardo, ito ang kanyang banal na tungkulin. Isinakripisyo ng kanyang ina ang kanyang kabataan, kalusugan at mga pangarap upang magkaroon siya ng magandang kinabukasan na tinatamasan niya ngayon. Ang pagpapatira sa kanyang ina sa marangyang bahay na ito ay ang katuparan ng lahat ng kanyang mga pangako noong bata pa siya ang bigyan ito ng buhay na parang reyna. Habang naglalakad patungo sa pasukan, naisip ni Ricardo si Isabela, ang kanyang asawa, na ang kagandahan at karangyaan ay laging kumukumpleto sa perpektong larawan ng kanyang buhay. Si Isabela o iyon ang kanyang pinaniniwalaan ay naging mahalagang bahagi sa paglipat ng kanyang ina sa bagong buhay na ito na puno ng luho at modernong kaginhawahan. Naalala niya ang matatamis na salita ng kanyang asawa nang iminungkahi niya ang paglipat na nagpakita ng labis na pag-unawa at pagiging bukas palad sa pagbubukas ng kanilang tahanan. Pakiramdam ni Ricardo ay siya na ang pinakamaswerteng lalaki sa mundo dahil nakahanap siya ng isang kapareha na pinahahalagahan ang pamilya tulad niya. Ang pag-asang makita silang dalawa na marahil ay nagkakape o nagkukuwentuhan ay nagpainit sa kanyang dibdib. Nagpasya siyang huwag dumaan sa pangunahing pinto. Nais niyang magbigay ng isang taos-pusong sorpresa at iwasan ang formalidad ng pag-anunsyo ng kanyang pagdating sa pamamagitan ng tunog ng susi. Sa halip, lumiko siya sa isang daanan sa gilid na napapaligiran ng mga perpektong gupit na halaman na diretsyong patungo sa likod bahay, malapit sa kusina. Natuwa siya sa ideya na biglang lilitaw.
makikita ang gulat na mukha ng kanyang ina at makakatanggap ng isang biglaang yakap mula kay Isabela. Dahan-dahan siyang kumilos. Na parang isang paslit na bata, nararamdaman ang isang emosyon ng kabataan na bihirang maranasan sa kanyang seryosong buhay korporasyon. Ang hardin sa gilid ay namumukadkad, puno ng mga sampagita at kalachuchi na nagpapabango sa hangin. Isang detalye na ipinilit ni Isabela na itanim upang mapabilib ang mga bisita. Hinaplos ni Ricardo ang mga talulot ng bulaklak gamit ang kanyang daliri habang naglalakad, iniisip kung gaano nakalayo ang kanyang narating mula sa mga malungkot na araw noong nakatira pa sila sa isang mamasa-masang inuupahang bahay. Bawat hakbang sa mga pandekораsyong bato ay nagpapatunay ng kanyang tagumpay laban sa kahirapan. Isang laban na kanyang napanalunan dahil sa katatagan ni Nanay Loida. Nagtrabaho ang kanyang ina ng doubling shift sa isang pabrika ng tela, nananahi hanggang sa dumugo ang kanyang mga daliri para lang maibili siya ng mga libro sa eskwela. Ang pasasalamat na nararamdaman niya para sa kanyang ina ay isang malalim at walang katapusang karagatan na gumagabay sa bawat desisyon niya sa buhay, pinansyal man o personal, mula nang magkaisip siya. Naalala niya ang mga gabi kung kailan umuuwi ang kanyang ina na pagod, amoy langis ng makina at alikabok, ngunit may lakas pa ring suriin ang kanyang takdang aralin sa matematika. Ang mga alaalang iyon ang nagsilbing gatong na nagtulak sa kanya upang magtapos na may cum laude mula sa Universidad ng Pilipinas at sakupin ang Philippine Stock Exchange. Ngayon, si Nanay Loida ay maaari nang magpahinga, maglakad-lakad sa hardin, magbasa ng kanyang mga libro, at simpleng mabuhay nang walang bigat ng pangangailangang mabuhay. Ang isiping iyon ay nagdulot ng isang ngiti ng kasiyahan sa kanyang mukha habang papalapit siya sa hawakan ng pinto sa likod. Maingat niyang pinihit ang hawakan, tinitiyak na ang mekanismong laging may langis ay hindi gagawa ng anumang ingay na maaring magbunyag ng kanyang presensya nang wala sa oras. Pumasok siya sa isang maliit na pasilyo na naghihiwalay sa hardin mula sa kusina. Isang espasyo kung saan sinalubong siya ng malamig na hangin mula sa aircon. Hinubad niya ang kanyang Amerikana at isinabit ito sa kanyang braso, pinapatag ang kanyang puting damit upang manatiling maayos sa kabila ng pagod sa biyahe. Halos isisigaw na niya ang kanyang pagdating nang may kagalakan, ngunit may pumigil sa kanya bago pa man siya makalagpas sa arko. Wala ang katahimikang inaasahan niya. Sa halip, narinig niya ang kalansing ng mga kaldero at ang malinaw na tunog ng isang taong abala sa kusina. Normal lang iyon, naisip niya. Siguro'y naghahanda ang kanyang ina ng isang espesyal na pagkain. Marahil isa sa mga tradisyonal na lutuin nito na labis niyang kinagigiliwan, ngunit ang kapaligiran ay hindi masaya o payapa. May tensyon na tila lumulutang sa hangin, siksik at mabigat. Pinatalas ni Ricardo ang kanyang pandinig. Ang kanyang instingto bilang isang negosyante ay nagsasabing mayroong isang bagay sa atmosfera na hindi tumutugma sa payapang eksenang kanyang inaasahan. Lumapit pa siya ng kaunti, nagtatago sa likod ng isang pandekораsyong haligi at pagkatapos ay narinig niya ang boses ng kanyang asawa, ngunit hindi ito ang matamis na tono na kanyang kilala. Ang tono ay matinis, matalas, at naguumapaw sa lamig na agad nagpayelo sa dugo sa kanyang mga ugat. Hindi ito mga salita ng pagbati o kaswal na pag-uusap. Ito ay isang agresibong monologo na tila nakadirekta sa isang taong hindi kayang ipagtanggol ang sarili. Kumunot ang noo ni Ricardo. Nalilito. Sinusubukang unawain kung si Isabela ba ay nakikipag-usap sa telepono sa isang customer service o nakikipagtalo sa iba. Ngunit hindi. Ang boses ay hindi para sa isang elektronikong aparato. Ito ay para sa isang taong naroroon sa silid, at ang sagot ay isang sunod-sunurang katahimikan. Naramdaman ni Ricardo ang isang kirot sa kanyang tiyan, isang pakiramdam ng pagduduwal na walang kinalaman sa jet lag mula sa biyahe sa Singapore. Nanatili siyang nakatayo na parang isang estatwa ng asin. Ang kanyang briefcase ay tila mabigat na parang puno ng tingga sa kanyang kamay.
Ang kuryosidad ay mabilis na naging isang madilim na pag-aalala, isang pangitain na matutuklasan niya ang isang katotohanang babago sa kanyang buhay. Umusad siya ng ilang milimetro, sapat lamang upang makakuha ng isang anggulo sa pamamagitan ng refleksyon sa oven. Ang malaking stainless steel na modernong kusina ang kanyang nakita. Ang kanyang ina, si Nanay Loida, ay nakayuko sa ibabaw ng kitchen counter at si Isabela ay nakatayo sa tabi nito na may dominanteng at agresibong postura. Ang larawan ay salungat sa lahat ng ipinapadala ni Isabela sa mga litrato at mensahe, mga eksena ng pagkakasundo at masayang pagsasama. Doon, walang pagkakasundo. Mayroong isang malupit na herarkiya kung saan ang kanyang ina ay tila lumiit, ginagawang maliit ang sarili upang sumakop ng mas kaunting espasyo sa sarili nitong tahanan. Naalala ni Ricardo ang mga video call sa mga nakaraang linggo, kung saan ang kanyang ina ay laging ngumingiti ng panandalian at sinasabing maayos ang lahat, na siya ay nagpapahinga. Ngayon, napagtanto niya na ang ngiti na iyon ay hindi umabot sa kanyang mga mata, na mayroong isang nakatagong kalungkutan na, sa kanyang nakakabulag na abala, ay pinili niyang balewalain. Sinumpa niya ang kanyang sarili sa hindi pagbibigay pansin sa mga detalye, sa bulag na pagtitiwala sa salaysay na ipinipinta sa kanya ni Isabela. Ang kanyang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis, tumatama sa kanyang mga tadyang na parang tambol ng digmaan habang pinatalas ang kanyang pandinig upang mahuli ang eksaktong mga salita. Ang kusina, na karaniwang lugar ng init at ginhawa, ay tila isang malamig at sterile na interrogation room sa ilalim ng ilaw ng mga designer na lampara. Pinanood niya si Isabela na itinuturo ang isang mapanuring daliri sa isang kumukulong kaldero sa kalan. Ang mukha nito ay nakangiwi sa ganap na pandidiri. Hindi makapaniwala si Ricardo na ito ang parehong babae na humahaplos sa kanyang likod sa gabi at nagsasalita tungkol sa habag at kawanggawa. Para siyang nanonood ng isang estranghero na suot ang balat ng kanyang asawa, isang nakakakilabot na revelasyon na pumipigil sa kanya na gumalaw o huminga ng normal. Sinubukan niyang bigyang katwiran ang sitwasyon, naghahanap ng desperadong dahilan. Marahil ay may nagawang malaking pagkakamali ang kanyang ina, marahil ay mayroong isang malubhang hindi pagkakaunawaan. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam ni Ricardo na walang anumang dahilan para sa tono ng pang-iinsulto na kanyang nasasaksihan sa sagradong lugar ng kanyang tahanan. Ang kanyang ina, ang babaeng humarap sa mga abusadong tagapamahala at mga diskriminatibong opisyal para protektahan siya, ay nanginginig ngayon sa harap ng kanyang manugang. Ang tanawing iyon ay bumasag ng isang bagay sa loob ni Ricardo, isang lamat sa kanyang perpektong mundo na nagbabantang gumuho sa buong istruktura ng kanyang tagumpay. Pinilit niya ang sarili na manatiling kalmado, inaalala ang mga aral ng estratehikong pasensya na natutunan niya sa mundo ng high-risk investments. Kung papasok siya ngayon na sumisigaw, si Isabela ay maaaring gumawa ng dahilan, manipulahin ang sitwasyon o isisi ito sa isang panandaliang stress. Kailangan niya ng mas maraming impormasyon. Kailangan niyang makita kung gaano kalalim ang nangyayari upang walang maiwang puwang para sa duda o kasinungalingan. Huminga siya ng malalim, kinokontrol ang panginginig ng kanyang mga kamay at naging isang espiya sa sarili niyang tahanan. Isang tahimik na tagamasid ng kanyang sariling trahedya. Ang amoy na lumulutang sa hangin ay hindi maipagkakamali. Tinolang manok ang lunas ng kanyang ina para sa anumang sakit, pisikal man o sa kaluluwa. Ang amoy na iyon, na para kay Ricardo ay nangangahulugang pag-ibig, seguridad at tahanan, ay tila siyang pinagmumulan ng hidwaan ngayon. Mapait ang kabalintunaan. Ang mismong ulam na umaliw sa kanyang pinakamasamang sandali ay ngayon ang dahilan ng galit ng kanyang asawa. Naramdaman ni Ricardo na namumuo ang luha sa kanyang mga mata, hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa galit na nagsisimulang sumiklab na parang isang bulkan. Bawat segundo na ginugol sa pagtatago sa likod ng haligi ay isang pagpapahirap, ngunit alam niyang kailangan ito upang harapin ang katotohanan ng walang filter.
Tiningnan niya ang kanyang mamahaling relo, binibilang ang mga segundo, na pagtatanto na ang kanyang buhay ay nahati na ngayon sa bago at pagkatapos ng sandaling ito. Ang Ricardo na bumaba mula sa Alphard na puno ng mga ilusyon ay namatay na sa pasilyong iyon. Ang lalaking natitira ngayon ay alerto, sugatan at may mapanganib na kalinawan, handang marinig ang bawat nakalalasong salita na lalabas sa bibig ni Isabela. Ang sikat ng araw ay pumapasok sa malalaking bintana, nagliliwanag sa mga alikabok na sumasayaw sa hangin, walang pakialam sa dramang pantao na nagaganap sa ilalim nito. Nagngalit ang mga ngipin ni Ricardo, inihahanda ang sarili para sa kung ano ang kukumpirmahin ng kanyang mga tainga, nagdarasal na sana'y mali siya. Ngunit sa kanyang puso, ang bigat ng katotohanan ay nakatanim na, mabigat at hindi maiiwasan, na nagpako sa kanya sa marmol na sahig. Nakahanda na ang entablado, nasa puwesto na ang mga aktor, at siya ang hindi inaasahang manonood ng isang drama na wawasak sa kanyang kapayapaan. Sinabi ko na sa iyo ng malinaw na huwag kang magluto ng nakakadiring pagkain na yan kapag may darating na bisita. Ang boses ni Isabela ay humiwa sa hangin na parang isang matalim na kutsilyo. Paralisado si Ricardo sa likod ng haligi, nararamdaman ang bawat salita na tumutusok sa kanyang dibdib ng may di inaasahang lakas. Hindi lamang ang lakas ng boses nito, kundi ang lason na nakapaloob sa intonasyon, isang halo ng pagmamataas at pandidiri na hindi pa niya narinig na ipinatutungkol sa sinuman. Ngayon, ang buong bahay ay amoy karinderya na. Nakakasuka. Patuloy nito habang iwinawagayway ang kanyang kamay na labis na alaga sa hangin na parabang ang amoy ng tinola ay isang nakalalasong gas. Nakita ni Ricardo sa gilid ng arko kung paano yumuko ang kanyang ina, isang kilos ng pagsuko na masakit at banyaga sa kanya. Si Nanay Loida ay laging naglalakad ng taas noo, kahit na noong nagsusuot sila ng mga damit na segunda mano o kapag tinutukso ng mga tao ang kanyang punto o accent na Pangasinense. Ang makita siyang lumiit at matakot sa harap ng isang babaeng mas bata sa kanya ay nagdulot kay Ricardo ng isang matinding pisikal na sakit. Paumanhin, Isabela, bulong ni Nanay Loida. Ang boses nito'y nanginginig at halos hindi marinig. Nagtimpla lang ako ng kaunting tinola para sa sarili ko. Medyo masama ang pakiramdam ko. Huwag kang mag-inarte at gamitin ang mga karaniwan mong dahilan, sagot ni Isabela. Pinuputol ang paghingi ng tawad ng matanda nang walang bahid ng awa. Alam na alam mo kung ano ang ginagawa mo. Ito ay isang pasibong-agresibong taktika para markahan ang teritoryo mo gamit ang mga amoy probinsya mo. Naglakad si Isabela paikot sa kitchen island. Ang takong ng kanyang sapatos ay umalingaw na may autoridad na militar sa mga imported na baldosa. Bukas ang high-tea ko, mga importanteng tao ang darating, at hindi ko hahayaang isipin nilang nakatira tayo sa isang barong-barong sa squatters area. Ang mga salitang barong-barong sa squatters area ay tumama kay Ricardo na parang martilyo, nagpapaalala sa kanya ng mga insultong narinig niya sa schoolyard dekada na ang nakalipas. Sumandal siya sa malamig na marmol ng dingding, pakiramdam na nauubusan ng hininga, hindi kayang iproseso na ang kanyang asawa ay gumagamit ng ganoong lengguwahe. Si Isabela ay laging nagpapakilalang cosmopolitan, bukas isip, isang mahilig sa pandaigdigang kultura at tagapagtanggol ng pagkakaiba-iba sa kanyang mga charity event. Ang marinig siya ngayon ay parang nakakita ng isang perpektong porselanang maskara na nahulog upang ilantad ang isang pangit at mapuot na mukha sa ilalim nito. Sige na, lilinisin ko na ang lahat ngayon, sabi ni Nanay Loida. Kinuha ang isang basahan gamit ang kanyang mga kulubot na kamay at nagsimulang linisin ang isang hindi nakikitang mancha ng may pagmamadali. Gagamit ako ng bentilador, bubuksan ko lahat ng bintana. Mawawala agad ang amoy, pangako. Ang desperasyon sa boses ng kanyang ina ay kitang-kita, ang takot na magdulot ng gulo, ang takot na maging pabigat sa pamilya ng kanyang anak. Kinailangan ni Ricardo na kagatin ang kanyang kamao upang hindi sumigaw, upang hindi pumasok sa silid,
at pigilan ang hindi matiis na kahihiyan na iyon. Mula ngayon, sa likod kusina, kakakain. Sinabi ko na, yan dati, pero mukhang hindi ka nakakaintindi. Malamig na hatol ni Isabela. Ayokong makita ang mukha mo tuwing hapunan at lalong ayokong maamoy ang basurang niluluto mo sa kusina ko. Ang utos ay ibinigay ng may natural na tono, tulad ng isang taong nagdidisiplina ng isang suwail na alagang hayop, hindi ang ina ng kanyang asawa. Naramdaman ni Ricardo na nanghina ang kanyang mga binti. Umiikot ang mundo sa paligid niya habang nabubuo sa kanyang isip ang imahe ng kanyang ina na kumakain sa likod kusina. Ang mga gintong kuwadro ng kanyang mga diploma sa unibersidad at mga parangal sa negosyo na nakasabit sa pasilyo ay tila nang uuyam sa kanya sa sandaling ito ng kawalan ng kapangyarihan. Lahat ng kanyang tagumpay, lahat ng bilyong naipon, lahat ng impluwensyang nakuha niya ay walang silbi upang protektahan ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Napagtanto niya na nabigo siya sa kanyang pinakapangunahing tungkulin, ang igalang at alagaan ang taong nagbigay sa kanya ng buhay at pagkakataon. Ang tunog ng mga paang kumakaladkad at isang pigil na hikbi mula sa kusina ay nagsasabi na sinusunod na ng kanyang ina ang malupit na utos. Naunawaan ni Ricardo na ang kanyang perpektong mundo, ang bula ng kaligayahan na akala niya ay kanyang tinitirhan, ay nakasalalay sa isang pundasyon ng bulok na kasinungalingan. Nagsimulang lumitaw ang mga lamat sa lahat ng dako, nagbabantang gumuho sa istruktura ng kanyang pagsasama at ng kanyang pagkatao. Nanatili siyang tahimik, hirap huminga, habang pinapakinggan ang taong katabi niya sa pagtulog gabi-gabi na sinisira ang kaluluwa ng kanyang ina. Ang briefcase ay dumulas mula sa kanyang mga namanhid na daliri dahil sa gulat, bumagsak ng walang tunog sa alpombra ng pasilyo na nagpahina sa impact. At isa pa, patuloy ni Isabela, ang boses nito'y puno ng tila walang katapusang pangiinsulto, hinahabol si Nanay Loida kahit na ito'y paatras. Tigilan mo na ang pag-iiwan ng mga mumurahin mong salamin sa pagbasa kung saan-saan sa sala, sa mesa, sa sopa. Ang kalupitan ay tila isang laro para sa kanya, isang paraan upang magpakita ng kapangyarihan sa isang taong hindi makakalaban dahil sa pagmamahal sa kanyang anak. Hindi ito isang pampublikong home for the aged kung saan maaari mong ikalat ang mga luma mong kagamitan sa designer house ko. Itinatago ko lang sa kwarto ko. Pasensya na, minsan nakakalimutan ko. Narinig ang boses ni Nanay Loida, mas malayo na, marahil ay umaatras na patungo sa service area. Kwarto mo, bahay ko to, naintindihan mo? Putol ni Isabela ng may agresibong pag-aari. Binili ito ni Ricardo para sa akin, para sa atin, hindi para sa isang matandang probinsyana na halos hindi makapagsalita ng matinong Tagalog matapos ang 30 taon sa Maynila. Ang huling pangungusap na iyon ay umalingaw-ngaw ng may espesyal na dating, inaatake ang dignidad at kasaysayan ng pakikibaka ni Nanay Loida. Naramdaman ni Ricardo ang isang bukol sa kanyang lalamunan na napakalaki kaya't hindi siya makalunok. Isang halo ng matinding kalungkutan at nag-aalab na galit, 30 taon. Ang kanyang ina ay 30 taon na sa Maynila, nagtatrabaho ng walang tigil, nagbabayad ng buwis, nagpapalaki ng isang huwarang mamamayan. At ganoon kung paano magsalita si Isabela na hindi kailanman kinailangang magtrabaho sa isang pabrika tungkol sa kanya kapag wala siya para ipagtanggol ito. Ang kawalang katarungan ng sitwasyon ay sumunog sa kanyang balat, nagpakuwestiyon sa bawat masayang sandali na naranasan niya kasama ang kanyang asawa. Sinusubukan kong hindi makaistorbo sa sinuman. Talaga, bulong ni Nanay Loida, ang boses nito'y basag na ng pigil na pag-iyak, isang pagsusumamo para sa awa. Well, bigo ka ng husto, sabi ni Isabela nang walang anumang simpatiya. Alam mo ba kung gaano nakakahiya kapag tinatanong ako ng mga kaibigan ko tungkol sa katulong at kailangan kong ipaliwanag na inapala iyon ng asawa ko? Ang kahihiyang panlipunan ay tila ang tanging tunay na alalahanin ni Isabela ang kanyang status at ang persepsyon ng kanyang mga kaibigan. Tinitingnan nila ako ng may awa, iniisip na kailangan kong tiisin ka,
Dagdag ni Isabela, itinarak ang huling pako sa puso ng matanda. Ang tunog ng isang upuan na kumikiskis sa baldosa ay nagpanginig kay Ricardo. Iniisip ang kanyang ina na kinukuha ang kanyang mga gamit. Sa pamamagitan ng arko, nasulyapan niya ang maliit na figura ng kanyang ina na nakayuko. Kinukuha ang kanyang mangkok at kutsara na parang isang magnanakaw. Ito ay isang larawan ng ganap na pagkatalo. Ang malakas at marangal na matriarka ay naging isang nanghihimasok sa sariling bahay ng kanyang anak. Mula ngayon, sa likod kusina kakakain. Isara mo ang pinto at huwag kang lalabas hanggang matapos ka. At na-ventilate na. Yan, utos ni Isabela. Ayokong makita ka habang kumakain. Sinasayang mo ang gana ko. At ayokong magtaka ang mga bisita ko kung bakit may isang matandang promdi na gumagala-gala. Kumpleto na ang dehumanisasyon. Para kay Isabela, si Nanay Loida ay hindi isang tao. Siya ay isang peste, isang di kanais-nais na abala sa perpektong magasin ng kanyang buhay. Naramdaman ni Ricardo ang isang luha na dumaloy sa kanyang pisngi, mainit at puno ng sakit. Nalunod ang kanyang isipan sa hindi mabilang na mga eksena mula sa mga nakaraang buwan, inuulit ang mga alaala at nakikita ang mga palatandaan na kanyang binaliwala. Ang matatamis na paliwanag ni Isabela ay umalingaw-ngaw ngayon sa kanyang alaala na nagkakaroon ng isang masama at mapanlinlang na kahulugan. Mas gusto ng nanay mo na kumain ng maaga, mahal. Sabi niya, sumasakit daw ang tiyan niya kapag huli na. Sinabi iyon ni Isabela ng napakadalas na may ngiti. Oh, gusto ni Nanay Loida na magkaroon ng sarili niyang espasyo. Sabi niya, mas komportable siyang manood ng mga palabas niya sa kanyang kwarto. Bawat kasinungalingan ay binitiwan ng may labis na paniniwala, isang pag-arte na karapat-dapat sa isang parangal. Humanga si Ricardo kay Isabela sa pagiging napaka-akomodasyon sa pag-unawa sa mga kakaibang kultura ng kanyang ina, umano. Ngayon, nakikita niya na ang pag-unawang iyon ay sa katunayan isang maingat na inayos na domestic segregation sa ilalim mismo ng kanyang ilong. Naramdaman niyang siya'y tanga, bulag, at may kasalanan sa pagpapahintulot na mangyari ito sa loob ng kalahating taon. May mga senyales ba? Siyempre meron. Ang unti-unting paglayo ng kanyang ina, ang malungkot nitong tingin, ang katahimikan tuwing umaga, ang pag-aatubili na makisali sa mga pagtitipon ng pamilya. Ang katotohanang tumigil na siyang magkwento tungkol sa kanyang araw o magtanong tungkol sa kanyang trabaho. Itinuring niya ang lahat sa edad, sa hirap na umangkop sa isang bagong malaking bahay, sa nostalgiya, gaano siya nagkamali. Ang kanyang ina ay hindi matanda o nostalgic. Siya ay takot at sistematikong sinisira. Ang mahinang pag-click ng pinto ng likod kusina na nagsara ay umalingaw-ngaw na parang putok ng kanyon sa katahimikan ng bahay. Narinig ni Ricardo ang takong ni Isabela na papalayo sa mga baldosa ng kusina, malamang patungo sa pangunahing hagdanan. Siguro'y aakyat siya upang maghanda para sa kanyang high tea o mag-relax, nasiyahan sa isa na namang matagumpay na araw sa kanyang psikolohikal na digmaan laban sa kanyang biyenan. Kailangan niyang makita pa, maunawaan ang buong laki bago kumilos. Kailangan niyang maging kasing lamig ng yelo para maipatupad ang hustisya. Lumayo si Ricardo mula sa pasukan ng kusina na may tahimik na mga galaw na parang isang multo, bumalik sa hardin kung saan siya nagsimula. Ang kanyang puso ay kumakabog sa isang galit na ritmo, ngunit ang kanyang isip ay bumubuo na ng isang plano upang ilantad ang kasinungalingan ng harapan. Kailangan niyang masaksihan ang pagbabago, makita ang paglipat mula sa halimaw tungo sa mapagmahal na asawa gamit ang sarili niyang mga mata upang lubos na maniwala. Naglakad siya pabalik sa kanyang Alphard, mabigat ang mga hakbang sa mga bato, nararamdaman ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Pumasok siya sa sasakyan at malakas na isinara ang pinto. Pagkatapos ay pinaandar niya ang makina, sadyang gumawa ng malakas na ugong. Gusto niyang i-anunsyo ang kanyang pagdating gaya ng dati, upang magbigay ng senyales na ang amo ng bahay ay umuwi na.
Naghintay siya ng ilang segundo habang nagbibilang sa isip, binibigyan ng oras ang makina ng kasinungalingan na magsimulang kumilos sa loob ng mansyon. Pagkatapos ay pinatay niya ang makina, kinuha ang kanyang briefcase at naglakad patungo sa pangunahing pinto. Hinubog ang kanyang mukha sa isang neutral na maskara. Ang pagbabago sa loob ng bahay ay tiyak na nagsimula kaagad, eksakto tulad ng malamig niyang kinakalkula mula sa labas. Sa pamamagitan ng bintana sa gilid ng pasilyo, nasulyapan ni Ricardo ang nagmamadaling kilos sa loob. Nakita niya kung paano nagbago ang mukha ni Isabela, na parabang nagsusuot ng isang pisikal na maskara, pinapalambot ang kanyang mga tampok at binubura ang galit. Ang malupit na ngisi ay agad na naglaho, pinalitan ng isang mainit, palakaibigan at ensayadong ekspresyon ng kaligayahan ng mag-asawa. Inayos niya ang kanyang itim na buhok ng mabilis, inayos ang kanyang sutlang blusa at tumakbo patungo sa likod kusina. Inisip ni Ricardo ang kanyang mga salita, nagpapanggap na matamis upang ilabas si Nanay Loida mula sa sapilitang pag-iisa bago siya pumasok. Nanay Loida, mahal, nandito na si Ricardo. Lumabas na kayo diyan. Halos marinig na niya ang peke at matamis na tono. Halika. Maupo tayo sa sala. Hindi dapat kayo nag-iisa dito sa likod. Ano na lang ang sasabihin niya? Isinuksok ni Ricardo ang kanyang susi sa pinto. Dahan-dahang pinihit ito, tinitiyak na umalingaw-ngaw ang tunog ng metal. Binuksan niya ang pinto at sumigaw na may boses na sinubukan niyang panatilihing matatag sa kabila ng galit na nagniningas sa kanyang lalamunan. Mahal, nakauwi na ako. Nay, nandito na po ako. Anunsyo niya habang pumapasok sa pasilyo na may bukas na mga braso. Lumitaw si Isabela halos kaagad, tumatakbo upang salubungin siya na may nagniningning na mukha na puno ng kagalakan na ngayon ay tila nakakakilabot sa kanya. Ricardo, welcome back, mahal ko. Sigaw nito. Tumalon sa kanyang yakap at binigyan siya ng isang halik sa pisngi na parang isang pagtataksil. Kinuha niya ang kanyang briefcase ng masigasig at dinala ito sa sala, ginagampanan ang papel ng perpektong asawa. Tingnan mo kung sino ang kasama ko ngayon, sabi ni Isabela, na may posisibong braso na nakapulupot sa baywang ni Ricardo. Itinuro niya ang sopa kung saan nakaupo si Nanay Loida nang naninigas. Ang mga mata nito'y nanlalaki sa pagkalito at takot na nananatili pa rin. Magkasama kami ng nanay mo sa isang magandang araw. Di ba, Nanay Loida? Tanong ni Isabela na may ngiting hindi pinapayagan ang anumang pagtutol. Ang mga mata ng kanyang ina ay mabilis na gumalaw sa pagitan nila, naghahanap ng tamang sagot upang hindi magdulot ng gulo. Oo, bulong ni Nanay Loida, halos hindi marinig, pinipisil ang kanyang mga kamay sa kanyang kandungan na parabang naghahanap ng aliw mula sa sariling hawak. Naghanda si Nanay ng isang napakasarap na tinola ngayong araw, patuloy ni Isabela na may perpektong pag-arte, karapat-dapat sa isang entablado sa teatro. Ang bango ng buong bahay, napaka-homely. Sabi ko nga sa kanya, spoiled na tayo sa masasarap niyang luto. Walang kahihiyang nagsinungaling si Isabela. Tiningnan ni Ricardo ang kanyang ina, nararamdaman ang nakatagong takot sa likod ng pilit at magalang nitong ngiti. Ito ang babaeng dating namuno sa isang klase ng 40 estudyante na may autoridad na dating nakipagdebate tungkol sa panitikan at tula. Ngayon, nanatili siyang tahimik, takot at sunod-sunuran, napilitang suportahan ang kasinungalingan ng kanyang berdugo para protektahan ang kanyang anak. Nay, nagluto po kayo ng tinola? Maingat na tanong ni Ricardo. Sinusubok ang salaysay ni Isabela, inoobserbahan ang bawat maliit na ekspresyon. Oo, nagluto si Nanay buong hapon ng may pagmamahal, sagot ni Isabela ng kaswal nang hindi kumukurap. Sinabi ko na sa kanya na hindi na kailangang magpakapagod ng husto na magpahinga na lang. Pero alam mo naman kung gaano kabait si Nanay, laging iniisip ang iba. Ang kapangahasan ng kasinungalingan ay kahanga-hanga, ginagawang isang anekdota ng pag-aalaga at pamilya ang pang-aabuso. Ang pagkalito sa mukha ni Nanay Loida ay nakakadurog ng puso.
Tinitigan niya si Isabela nang may ganap na pagkalito at hindi paniniwala. Tila sinusubukan niyang pagtugmain ang mabait na babaeng pumupuri sa kanya at ang halimaw na nagpahiya sa kanya ilang minuto lamang ang nakalipas sa kusina. Napakaganda, sabi ni Ricardo na may walang laman na boses, pakiramdam na umaarte sa isang surreal at nakakatakot na dula. Siguradong masarap yan. Laging kong namimiss ang luto ni nanay kapag naglalakbay ako. Oh, kukuha ako ng kaunti para sa'yo. Umupo ka't magpahinga, sabi ni Isabela, patungo sa kusina na may magaan na mga hakbang. Naiwan si Nanay Loida na mag-isa kasama si Ricardo sandali, ngunit ang kanyang tingin ay nakapako sa alpombra, takot magsalita. Gusto siyang yakapin ni Ricardo, sabihin sa kanya na alam niya ang lahat, ngunit alam niyang malapit lang ang mga kamera at tainga ni Isabela. Ang hapunan ay lumipas sa isang ulap ng kawalang katotohanan, kung saan pinupuno ni Isabela ang katahimikan ng mga walang kwentang usapan tungkol sa panahon at sa mga kapitbahay. Pinanood ni Ricardo ang kanyang ina na kumakain sa katahimikan, na may maliliit at maingat na mga galaw, takot na gumawa ng anumang ingay. Si Isabela, sa kabilang banda, ay masiglang nagsalita tungkol sa kung gaano niya kinagigiliwan ang presensya ni Nanay Loida sa bahay at kung gaano kaganda ang kanilang relasyon. Isang biyaya talaga na nandito si Nanay, Ricardo. Talagang mas kumpleto ang pakiramdam ng bahay, sabi nito habang nagsasalin ng tsaa. Tumango si Ricardo habang umiinom ng kanyang tsaa upang lunukin ang apdo na umaakyat sa kanyang lalamunan sa harap ng labis na pagkukunwari. Napagtanto niya na may lumalaking takot na ang eksenang ito ay naulit ng hindi mabilang na beses sa nakaraang 6 na buwan. Bawat masayang hapunan, bawat positibong ulat ay isang gawa-gawa upang panatilihin siyang sunod-sunuran at naniniwala habang nagdurusa ang kanyang ina. Nagpatayo si Isabela ng isang pader ng mga peking ngiti sa paligid ng kanyang kalupitan, ganap na inihiwalay si Nanay Loida. Naramdaman ni Ricardo na nasusuka hindi dahil sa pagkain, kundi dahil sa lason na pinabayaan niyang makapasok sa kanyang sagradong tahanan. Pagkatapos ng hapunan, inihatid ni Isabela si Nanay Loida sa kanyang kwarto na may labis na atensyon. Tinatrato ito na parang isang panauhing pandangal. Magpahinga kayo ng mabuti, Nanay Loida. Bukas ay isa na namang magandang araw, sabi nito mula sa pinto habang pinapatay ang ilaw. Nang bumalik si Isabela sa master's bedroom, bumuntong hininga siya na parabang pagod sa kanyang kabaitan. Ang sweet ni Nanay, pero kailangan niya ng maraming atensyon. Komento nito kay Ricardo habang tinatanggal ang kanyang makeup, banayad na itinatanim ang ideya ng pagiging pabigat. Pinanood siya ni Ricardo mula sa kama, pakiramdam na natutulog kasama ang isang mapanganib at mapanlinlang na kaaway. Ang tiwala ay nasira na nang hindi na maibabalik, pinalitan ng isang malamig at mapanuring hinala. Kailangan niyang malaman kung gaano kalalim ang panlilinlang na ito. Kailangan niya ng matibay na ebidensya na hindi maitatanggi. Sa gabing iyon, hindi darating ang tulog para kay Ricardo. Mayroon siyang isang misyon na kailangang tapusin sa ilalim ng mga anino ng sarili niyang tahanan. Sa gabing iyon, ang marangyang bahay ay nalunod sa malalim na katahimikan na binasag lamang ng malayong ugong ng air conditioning system. Nanatiling gising si Ricardo na may bukas na mga mata sa dilim, nararamdaman ang init ng katawan ni Isabela sa kanyang tabi. Ang kalmado at ritmikong paghinga nito ay isang matinding kaibahan sa bagyo ng pagkalito at galit na bumabagabag sa kanya. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang imahe ng kanyang ina na nakayuko sa kusina, napahiya at lumiit. Kailangan niya ng ebidensya, isang tunay na pruweba ng kanyang nasaksihan upang harapin si Isabela nang walang posibilidad na makatakas. 3:00 ng umaga, nang sigurado siyang ang kanyang asawa ay nasa pinakamalalim na yugto ng pagtulog, bumangon siya. Kumilos siya nang may labis na pag-iingat upang hindi magising ang babaeng ngayon ay tila isang mapanganib na estranghero sa kanya. Lumabas siya ng master's bedroom at naglakad
nang walang sapin sa paa sa may alpombrang pasilyo patungo sa kanyang opisina sa kanlurang bahagi ng bahay. Ang security system na ipinakabit niya 2 taon na ang nakalipas, isang hakbang na tinawag ni Isabela na paranoid, ay biglang naramdamang isang biyaya mula sa Diyos. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto ng opisina at binuksan ang kanyang computer. Ang asul na ilaw ng screen ay nagliwanag sa kanyang tensyonadong mukha. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na lumipad sa keyboard. Inilagay ang administrator password upang ma-access ang server ng mga kamera sa bahay. Nag-iimbak ang system ng high-definition na audio at video ng huling 30 araw sa cloud. Sinimulan ni Ricardo na suriin ang mga recording ng nakaraang linggo. Pinapabilis ang mga oras ng nakakainip na gawaing bahay. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis sa tuwing makikita niya si Isabela at ang kanyang ina na magkasama sa anumang frame ng kamera. Sa wakas, natagpuan niya ang kanyang hinahanap sa isang recording mula 3 araw na ang nakalipas sa pasilyo sa ibabang palapag. Doon, isinukol ni Isabela ang kanyang ina sa pader. Itinuturo ang kanyang daliri sa dibdib nito na may nagbabantang postura. Itinaas niya ang volume ng mga speaker sa maximum, lumapit sa screen upang hindi makaligtaan ang anumang detalye. Bagaman masakit panoorin, ang audio ay sapat na malinaw upang makuha ang mga piraso ng isang panig at malupit na pag-uusap. Hindi ka karapat-dapat dito. Isa kang pabigat. Bumalik ka sa pinanggalingan mo at iwan mo kami sa kapayapaan, ang bulong ni Isabela. Ang mga balikat ng kanyang ina ay bumagsak sa bawat verbal na suntok. Ang kanyang dignidad ay hinuhubaran bawat minuto. Naramdaman ni Ricardo na nasusuka, ngunit pinilit niyang magpatuloy sa paghahanap. Kailangan niyang idokumento ang isang pattern ng sistematikong pang-aabuso. Nakahanap siya ng isa pang video sa kusina na may petsang nakaraang linggo na nagpapakita ng isang mas masakit na eksena. Lumitaw si Isabela na itinatapon ang mga suman na inihanda ng kanyang ina ng may pagmamahal diretso sa basurahan. Pinanood ito ni Nanay Loida mula sa pinto na may luha sa kanyang mga mata at magkakakuyom na mga kamay. Nakikita ang kanyang pagsisikap at pagmamahal na winawasak. Kadiring pagkaing probinsya. Hindi ko hahayaang tumaba ang asawa ko dahil dito, sabi ni Isabela nang hindi man lang binababaan ang kanyang boses. Ang kasamaan sa kanyang kilos ay sinadya. Idinisenyo upang saktan, kung saan ito pinakamasakit sa pagmamalaki at pag-ibig ng isang ina. Nanginginig ang mga kamay ni Ricardo habang inisave ang mga video clip sa isang ligtas at naka-encrypt na folder. Bawat file ay mas mabigat kaysa sa nauna, isang gallery ng domestic horror na nagbuwag sa buhay na akala niya'y mayroon siya. Patuloy siyang umatras sa oras, nakahanap ng mga insidente sa sala, sa hardin at kahit sa pasukan ng bahay. Sa isang pagkakataon, itinago ni Isabela ang mga sulat ni Nanay Loida, mga liham mula sa kanyang mga dating kaibigan, at pagkatapos ay itinanggi na nakita niya ang mga ito. Baka kayo po ang nakawala. Matanda na po kayo at malilimutin, sabi ni Isabela habang desperadong hinahanap ni Nanay Loida ang kanyang mga sulat. Ito ay isang kampanya ng gaslighting, isang kalkuladong pagsisikap na paniwalain si Nanay Loida na nawawala na siya sa sarili. Pinunasan ni Ricardo ang kanyang pagod na mga mata. Nararamdaman ang bigat ng pagtataksil na parang isang malaking bato sa kanyang dibdib. Hindi lamang ito kalupitan. Ito ay isang metodikal na plano upang ihiwalay at sirain ang kanyang ina sa psikolohikal na paraan. Nais ni Isabela na umalis si Nanay Loida o ipadala siya ni Ricardo sa isang home for the aged at handa siyang gawin ang lahat para makamit ito. Ang babaeng pinakasalan niya ay isang strategist ng sakit, isang dalubhasang manipulator na kumikilos sa mga anino. Tumingin siya sa labas ng bintana ng opisina. Nakikita ang langit na nagsisimulang magliwanag sa mga unang kulay ng bukang liwayway. Hindi siya nakatulog, ngunit ang adrenaline mula sa galit ay nagpanatili sa kanya, nagising at nakatuon na parang isang laser. Alam niyang mayroon na siyang sapat na visual na material
ngunit kailangan niyang patibayin ang lahat sa pamamagitan ng isang saksi kung posible. Naisip niya si Manang Nena, ang kanilang kasambahay na buong araw na nasa bahay at tiyak na nakita ang lahat. Pinatay niya ang monitor, iniwan ang opisina sa dilim, at umupo sa kanyang leather na upuan, pinag-iisipan ang kanyang susunod na hakbang. Ang laban para sa kanyang tahanan at sa dignidad ng kanyang ina ay nagsisimula pa lamang at wala siyang balak na matalo. Ipinangako niya sa kanyang sarili na bawat luhang pumatak sa kanyang ina ay babayaran ng walang awang hustisya. Nang lumabas siya sa opisina, ang araw ay nagliliwanag na sa mga pasilyo. Ngunit para kay Ricardo, hindi pa kailanman naramdaman na ganito kadilim ang bahay. Kinaumagahan, matiyaga siyang naghintay hanggang sa magsimula ang pang-araw-araw na gawain. Pinagmamasdan si Isabela na may bagong mga mata. Kumilos ito ng normal, inihahanda ang kanyang avocado shake at pinag-uusapan ang kanyang mga plano sa umaga. Walang kamalay-malay sa bagyo na paparating. Tumango at ngumiti si Ricardo ng sapat upang hindi magdulot ng hinala. Itinatago ang kanyang mga baraha para sa tamang sandali. Nakahanda na ang bitag at si Isabela ay diretsyong naglalakad patungo dito nang hindi nalalaman. Matapos umalis si Isabela sa kanyang sasakyan patungo sa kanyang eksklusibong klase, ang bahay ay naging tahimik at tensyonado. Alam ni Ricardo na mayroon siyang limitadong oras bago ito bumalik para sa tanghalian. Nagtungo siya sa service area, hinahanap si Manang Nena, ang kanilang kasambahay sa loob ng 3 taon. Si Manang Nena ay laging isang tahimik at epesyenteng presensya, ngunit naalala ni Ricardo na nakita niya itong nakikipag-usap ng masaya sa kanyang ina sa hardin. Natagpuan niya ito sa laundry room, nagtutupi ng mga puting tuwalya ng may katumpakan at mahinang humuhuni. Nang makita si Ricardo na pumasok, nagulat si Manang Nena na bitawan ang isang tuwalya at inilagay ang kamay sa kanyang dibdib sa kaba. "Sir Ricardo, hindi ko po kayo inaasahan dito. May kailangan po ba kayo?" Mabilis niyang tanong, iniiwasan ang direktang tingin. Ang kanyang body language ay sumisigaw ng pagkabalisa na parabang takot na mapagalitan sa isang bagay na hindi niya ginawa. "Manang Nena, kalma lang po. Wala po akong kailangan." Simula ni Ricardo na may malumanay na tono upang subukang pakalmahin ito. Isinara niya ang pinto ng laundry room sa likod niya para masigurado ang privacy na lalong nagpanlaki ng mga mata ni Manang Nena. "May kailangan po akong itanong na napakahalaga at kailangan ko po na maging tapat kayo sa akin. Pakiusap." Lumapit siya ng kaunti. Pinapanatili ang isang magalang na distansya. "Tungkol po ito sa aking ina, kay Nanay Loida. May napansin po ba kayong kakaiba sa pagtrato sa kanya?" Direktang tanong ni Ricardo. Inoobserbahan ang kanyang reaksyon. Nanatiling tahimik ang mga kamay ni Manang Nena sa ibabaw ng tumpok ng mga tuwalya. Ang kanyang mga buto sa daliri ay namuti dahil sa diin. Ang kanyang madilim na mga mata ay likas na tumingin sa saradong pinto, naghahanap ng anino ni Isabela, takot na marinig. "Sir Ricardo, ayoko pong magdulot ng gulo. Kailangan ko po ang trabahong ito," bulong nito na may nanginginig na boses. "Pakiusap, Manang Nena, kailangan kong malaman ang katotohanan para maprotektahan ang aking ina," pilit ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na emosyon. "Alam kong may nangyayari. Nakita ko na, pero kailangan kong sabihin mo sa akin kung ano ang nasaksihan mo kapag wala ako." Ang pagbanggit sa pagprotekta sa kanyang ina ay tila bumasag sa harang sa loob ng empleyado. Huminga ng malalim si Manang Nena na parabang matagal nang nagdadala ng isang napakabigat na sikreto. Isang pagguho ng mga emosyon ang sumabog sa maliit na silid habang nagsimulang magsalita si Manang Nena. Nanginginig ang boses ng babae habang isinisiwalat ang mga buwan ng kalupitan na nasaksihan sa katahimikan. Si Ma'am Isabela, iniinsulto niya si Nanay Loida ng mga kahindik-hindik na salita palagi, sabi ni Manang Nena habang binababaan ang kanyang boses. Sinasabi niyang matandang probinsyana daw na ang mga taong tulad niya ay sumisira sa reputasyon at mas malala pa. "Sir," pinipilit niya si Nanay Loida
na kumain mag-isa sa silid na ito, patuloy ni Manang Nena habang itinuturo ang isang maliit na natitiklop na mesa sa sulok. Sinasabi niyang mabaho raw si nanay na nakakadiri ang kanyang mga luto at nasusuka siyang makita itong kumain. Naramdaman ni Ricardo na nasusuka rin siya. Iniisip ang kanyang ina na nakaupo doon, napapaligiran ng mga sabon at maruruming damit. Ang imaheng iyon ay napakawalang dignidad, kaya't hirap siyang huminga. Ang galit ay kumukulo sa kanyang tiyan na parang asido. Minsan, itinatapon ni Ma'am Isabela ang pagkain na niluto ni Nanay Loida sa basurahan sa harap mismo niya, dagdag ni Manang Nena na may luha sa kanyang mga mata. Nakita ko po si Nanay Loida na umiiyak ng tahimik ng maraming beses, pinupulot ang mga tira-tira mula sa basurahan kapag hindi nakatingin si Ma'am. Kinailangan ni Ricardo na sumandal sa washing machine upang hindi matumba. Nanghina ang kanyang mga tuhod sa harap ng brutalidad ng kuwento. Bakit hindi mo sinabi sa akin noon, Manang Nena? Bakit naghintay ka ng ganito katagal? Tanong niya na may sakit. Pinagbantaan po ako ni Ma'am Isabela, sir, sabi ni Manang Nena. Ngayon ay hayagang umiiyak na. Sabi niya, tatanggalin niya ako agad kung may sasabihin ako sa inyo o kahit kanino. Sabi niya, walang maniniwala sa isang katulong na tulad ko kumpara sa ginang ng bahay, na kayo ay sa kanya makikinig. Perpekto ang manipulasyon ni Isabela. Ginamit niya ang takot at klase sa lipunan upang panatilihing lihim ang kanyang paniniil. Sabi niya, sisiguraduhin niyang hindi na ako makakakuha ng trabaho sa anumang bahay sa Forbes Park. Hikbi ni Manang Nena. May mga anak po ako, sir. Hindi ko po kayang isugal. Pasensya na po. Talagang pasensya na po. Naramdaman ni Ricardo ang isang alon ng awa para sa babae sa kanyang harapan, isa pang biktima ng paniniil ng kanyang asawa. Lumikha si Isabela ng isang network ng katahimikan batay sa takot, ikinulong ang lahat ng maaaring magtanggol kay Nanay Loida. Huwag kang mag-alala, hindi kita tatanggalin at wala siyang magagawa, tiniyak niya ng may diin. Si Nanay Loida po ay napakabait, napakalumanay, laging nag-aalok ng tulong kahit sabihin kong hindi na kailangan, sabi ni Manang Nena habang pinupunasan ang kanyang mga luha. Tinuruan niya ako ng mga salita sa Pangasinense at tinatanong niya ang tungkol sa aking mga anak. Siya po ay isang santa, hindi karapat-dapat na tratuhin ng ganito. Ang testimonya ni Manang Nena ay nagkumpirma na si Nanay Loida ay nanatiling mabait na babae tulad ng dati sa kabila ng pang-aabuso. Salamat sa pagsasabi sa akin ng katotohanan, Manang Nena. Napakatapang mo, sabi ni Ricardo habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat nito sandali. Mula ngayon, magbabago na ang mga bagay sa bahay na ito. Pangako ko yan. Tumango si Manang Nena, tila guminhawa sa pagbabahagi ng bigat. Bagaman ang takot kay Isabela ay nasa kanyang mga mata pa rin, lumabas si Ricardo mula sa laundry room na may bagong determinasyon, armado ng katotohanan mula sa mga walang boses. Naglakad siya sa mga pasilyo na alam na mayroon siyang kakampi kahit na sila ay tahimik at takot. Ang istruktura ng kapangyarihan sa bahay ay malapit ng magbago ng radikal at siya ang magiging mitsa nito. Hindi na lamang ito para sa kanyang ina. Ito ay para sa pangunahing hustisya, para sa dignidad ng tao na tinatapakan ni Isabela araw-araw. Nagtungo siya sa kanyang opisina upang idagdag ang testimonya ni Manang Nena sa kanyang file laban sa kanyang asawa. Habang isinusulat ang mga detalye ng pag-uusap, napagtanto ni Ricardo kung gaano siya naging bulag. Ang rasismo at klasismo ni Isabela ay hindi isang panandaliang pagkakamali. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kanyang pagkatao. Binaliwala niya ang mga banayad na komento noon, mga biro na tila hindi nakakasama, ngunit ngayon ay may kahulugan na. Lahat ay bahagi ng isang pattern na ngayon ay nakikita niya ng may masakit at ganap na kalinawan. Ang tunog ng pagbukas ng pangunahing pinto ay nagbabala sa kanya sa pagbabalik ni Isabela. Narinig niya ang kanyang magaan na mga hakbang at masayang boses na bumabati sa hangin, walang kamalay-malay na ang kanyang mga sikreto ay nabunyag na. Nanatili si Ricardo sa kanyang opisina, huminga ng malalim, inihahanda ang sarili para sa susunod na yugto ng kanyang investigasyon.
mayroon pa ring isang mahalagang piraso ng puzzle bago siya harapin ito ng tiyak. Sa gabing iyon, ang pagkakataon ay dumating nang hindi inaasahan habang naliligo si Isabela pagkatapos ng hapunan. Iniwan niya ang kanyang telepono na hindi nakalak sa tabi ng kama, tiwala sa kanyang seguridad at sa kamangmangan ng kanyang asawa. Si Ricardo, na hindi kailanman sinusuri ang telepono ng kanyang kapareha bilang paggalang sa privacy, ay naramdaman na ang sitwasyon ay nangangailangan nito. Na may kumakabog na puso dahil sa paglabag, kinuha niya ang eleganteng aparato at iginuhit ang kanyang daliri sa nagniningning na screen. Ang kanyang natuklasan ay nagpayelo sa kanya, higit pa sa kanyang pinakamasamang inaasahan tungkol sa kasamaan ni Isabela. Binuksan niya ang messaging app at natagpuan ang isang group chat kasama ang kanyang mga kaibigan na may pamagat na mga donya. Ang mga mensahe ay nagbunyag ng isang nakakakilabot na panorama ng kaswal na rasismo, panunuya at pang-araw-araw na kalupitan laban sa kanyang biyenan. Nakakabaliw na naman ako ng pasanin ni Ricardo ngayon. Ang pinakabagong mensahe sa kanyang kaibigang si Citra. Ang buong bahay ay amoy patis at desperasyon. Hindi ko na alam kung gaano ko pa ito matatagalan, patuloy na basa ni Ricardo. Ang isa pang thread ng pag-uusap ay mas masahol pa at mas nakakababa. Sumpa ko, ang mga matatandang promdi na ito ay parang mga peste na mahirap patayin. Kapag nakapasok na sila sa bahay mo, hindi mo na sila mapapaalis kahit anong gawin mo. Naramdaman ni Ricardo na kumukulo ang dugo sa kanyang mga ugat. Ang paghahambing sa kanyang ina sa isang peste ay isang antas ng puot na hindi niya maintindihan. Baka iniisip niyang magmamana siya ng lahat. Ang tuso, sagot ng kanyang kaibigang si Rani na may emoji na umiiyak sa katatawanan. Diyos ko, Isabela, ang sama mo. Haha, pero seryoso, hindi mo ba siya pwedeng ipasok sa isang home for the aged o kung ano? Tanong ni Citra. Ang sagot ni Isabela ay nagpadilim sa paningin ni Ricardo dahil sa galit at nagpanginig sa kanyang mga kamay. Nasa proseso na. Girls, huwag kayong mag-alala. Dinodokumento ko ang kanyang pagkalito at kawalan ng kakayahang alagaan ang sarili. Ilang buwan pa ng depresyon at magkakaroon na ako ng sapat na ebidensya para kumbinsihin si Ricardo na kailangan niya ng propesyonal na pangangalaga, malamig na isinulat ni Isabela. Sasabihin kong may demensya siya o kung ano para sa sarili niyang kapakanan, syempre. Ang konspirasyon ay mas malalim at mas masama kaysa sa inakala ni Ricardo sa kanyang pinakamasamang panaginip. Si Isabela ay hindi lamang pinahihirapan ang kanyang ina dahil sa kalupitan. Sistematiko siyang bumubuo ng isang legal at medikal na kaso para paalisin ito. Mabilis na kinuha ni Ricardo ang mga screenshot ng lahat. Ipinadala ang mga ito sa kanyang ligtas na personal na email. Ang babaeng pinakasalan niya na pinagkatiwalaan niya ng kanyang puso at pamilya ay isang mapanlinlang na halimaw. Nag-organisa siya ng isang komplikadong kampanya ng psikolohikal na digmaan laban sa taong pinakamamahal niya sa mundo. Ngunit ang pinakamasakit na natuklasan ay nang buksan niya ang notes app ni Isabela kung saan niya itinatago ang kanyang mga listahan. Natagpuan niya ang isang tala na may pamagat na mga insidente ni El na naglalaman ng isang detalyado at peking talaan ng pag-uugali ng kanyang ina, mga kathang-isip na kuwento ng pagkalito, di umano'y verbal na agresyon, at hindi naaangkop na pag-uugali na nakalista na may mga petsa at oras. Lunes, nakalimutan kung nasaan ang banyo at umihi sa alpombra. Peke, basa ni Ricardo na may pangingilabot. Miyerkules, naging agresibo nang sinubukan kong tulungan siya, sumigaw sa kanyang wika. Lahat ay kasinungalingan. Gumagawa si Isabela ng isang peking medikal na kasaysayan upang bigyang katwiran ang paglalagay kay Nanay Loida sa isang institusyon. Ipinipinta niya ang kanyang ina bilang isang mapanganib na pabigat sa sarili at sa iba, isang matandang babae na nawawala sa sarili. Naunawaan ni Ricardo na may lumalaking takot na si Isabela ay naghahanda ng ilang buwan para sa huling pag-uusap nila.
Nag-iipon siya ng isang arsenal ng kasinungalingan para sa sandaling tiyak na magtatanong o magdududa si Ricardo sa sitwasyon. Ang pag-arte na nasaksihan niya sa hapunan ay hindi lamang panlipunang pagkukunwari. Ito ay bahagi ng isang estratehikong plano. Kailangan ni Isabela na makita ni Ricardo ang kanyang ina bilang mahirap o nalilito para magtagumpay ang kanyang plano. Ang antas ng pagpaplanong ito ay psychopathic, nangangailangan ng ganap na kawalan ng empatiya at moral na kamalayan. Inilagay ni Ricardo ang telepono kung saan niya ito natagpuan, pakiramdam na marumi dahil sa paghawak sa isang instrumento ng kasamaan. Narinig niyang pinatay ang shower at mabilis na bumalik sa kama, nagkunwaring nagbabasa ng isang libro. Ang kanyang isip ay gumagana ng 1,000 beses kada oras, pinoproseso ang pagtataksil at binubuo ang kanyang tiyak na ganting salakay. Lumabas si Isabela mula sa banyo na nakabalot sa isang tuwalya, ngumingiti ng may peking kawalang malay na ngayon ay nagpapasuka sa kanya. "Ayos lang ba ang lahat, mahal? Mukhang seryoso ka," tanong nito, habang naglalagay ng cream sa kanyang mukha sa harap ng salamin. "Iniisip ko lang ang trabaho." "Isang komplikadong bagay," sagot ni Ricardo nang hindi tumitingin sa kanya. Takot na ang kanyang mga mata ay magtaksil sa kanyang puot. "Kawawa ka naman, masyado kang nagtatrabaho," sabi nito. Binigyan siya ng isang magaan na halik sa noo bago matulog. Nanigas si Ricardo sa kanyang paghawak, pakiramdam na para siyang hinawakan ng isang makamandag na ahas. Sa gabing iyon, natulog siya kasama ang kaaway. Alam na ito na ang huling pagkakataon na magkakasama sila sa isang kama. Ang ebidensya ay hindi maikakaila at ang hatol sa kanyang puso ay naibigay na. Kailangang umalis si Isabela sa kanilang buhay. Ngunit bago ipatupad ang sentensya, kailangan niyang makipag-usap sa pangunahing biktima ng trahedyang ito. Kailangan niyang maunawaan kung bakit ang kanyang ina, isang babaeng malakas at matalino, ay nanahimik ng napakatagal. Ang pag-uusap na iyon ang magiging huling piraso bago ang pagsabog na lilinis sa kanyang tahanan. Kinaumagahan, matiyaga siyang naghintay hanggang sa umalis si Isabela para sa kanyang lingguhang appointment sa isang marangyang spa. Sa sandaling nawala ang sasakyan ng kanyang asawa sa daanan, umakyat siya sa hagdan patungo sa silid tulugan ng mga bisita. Natagpuan niya si Nanay Loida na nakaupo sa tabi ng bintana, naliligo sa liwanag ng umaga, abala ang kanyang mga magagaspang na kamay. Naglalala siya ng maliliit na likhang sining mula sa mga makukulay na piraso ng kawayan, isang ugali mula sa kanyang mga araw bilang isang guro na hindi niya iniwan. "Nay, maari po ba tayong mag-usap sandali?" tanong ni Ricardo na may malumanay na boses, pumasok sa silid na amoy insenso. Itinaas ni Nanay Loida ang kanyang tingin, at ang kanyang mga daliri ay huminto sa ibabaw ng maselang lala. Isang pilit na ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. "Siyempre, anak, umupo ka. Kumusta ang biyahe mo? Hindi pa tayo nakapag-usap ng maayos," sagot nito. Umupo si Ricardo sa isang upuan sa tabi niya. Pinagmamasdan ang mga kulubot sa kanyang mukha at ang kalungkutan sa kanyang mga mata. "Maayos po ang biyahe, Nay. Pero gusto ko pong pag-usapan kayo. Kung paano po talaga kayo umaangkop dito?" tanong ni Ricardo. Tinititigan siya ng malalim. "Masaya po ba kayong nakatira sa amin? Gusto ko po ng katotohanan." Ang tanong ay nanatili sa hangin na parang isang kargadong baril, mabigat at mapanganib. Ang mga mata ni Nanay Loida ay nagpakita ng isang halo ng mga emosyon, takot, sakit at pagsuko bago bumalik sa kanyang karaniwang maskara. "Masayang-masaya ako, Ricardo. Napakabait ni Isabela sa akin, inaalagaan niya ako." Nagsinungaling ito, nagpatuloy sa paglalala na may nanginginig na mga kamay. "Mayroon kang magandang bahay at isang buhay na puno ng tagumpay. Wala na akong mahihiling pa." "Maraming salamat, anak. Hindi niyo po kailangang magpasalamat, Nay. Bahay niyo rin po ito," sagot ni Ricardo. Lumapit. "Kung may mali, kung may nagmamaltrato sa inyo, sasabihin niyo po sa akin, di ba?" Ang mga kamay ni Nanay Loida ay ganap na huminto sa kanyang kandungan. Ang lala ay hindi pa tapos. Sa isang sandali,
Inakala ni Ricardo na bibigay na siya, na sa wakas ay ilalabas ang katotohanan na may kasamang luha. Sa halip, ngumiti siya ng parehong magalang at maprotektang ngiti na nakita niya sa mga taon ng pakikibaka at kahirapan. Walang anuman, anak. Matanda na lang ako, minsan pagod at malilimutin. Napakapasensyosa ni Isabela sa akin. Ang kasinungalingan ay mas sumakit kay Ricardo kaysa sa anumang brutal na katotohanan. Agad niyang nakilala ang pattern. Ito ang parehong walang pag-iimbot na proteksyon na ipinakita ng kanyang ina sa buong kabataan niya. Kapag dinidiskrimina sila ng may-ari ng bahay, sinasabi ng kanyang ina na naghahanap sila ng mas magandang kapaligiran. Kapag tinutukso ang kanyang accent, sinasabi niyang nagbibiro lang sila. Laging sinasala ng kanyang ina ang kalupitan ng mundo para lumaki siyang walang puot at may tiwala sa sarili. Nay, alam kong mahirap ang mga bagay kay Isabela. Alam ko na po ang lahat, sabi ni Ricardo. Nagpa siyang basagin ang pagkukunwari. Walang problema. Talaga, iginiit ni Nanay Loida na may nakakagulat na katatagan. Nagtatrabaho ka ng husto at nagtayo ka ng isang magandang buhay. Ayokong maging dahilan ng problema sa masaya ninyong pagsasama. Si Isabela ay isang mabuting asawa. Para sa iyo, nakakatulong siya sa iyong karera. Bagay kayo, dagdag nito. At doon, nakasalalay ang nakakadurog na diwa ng kanyang katahimikan at stoicismong pagdurusa. Para kay Nanay Loida, ang kanyang sariling sakit ay isang maliit at katanggap-tanggap na halaga na babayaran para sa tagumpay at katatagan ng kanyang anak. Nagugol niya ang 30 taon na nakikita ang mga pamilyang nasisira at ang mga magkahalong kasal na nabibigo dahil sa mga alitan sa kultura. Handa siyang tiisin ang lahat ang mga insulto at paghihiwalay upang protektahan ang itinayo ni Ricardo ng may hirap. Ang kaligayahan mo ang pinakamahalaga sa akin, patuloy ni Nanay Loida na may boses na lalong nababasag. Isa na lang akong matandang babae na wala ng maraming taon na natitira. Ako ang nakaraan, pero bata ka pa at may hinaharap. Ayokong maging dahilan ng diborsyo. Naramdaman ni Ricardo na ang kanyang puso ay nadurog sa 1,000 piraso sa harap ng laki ng ganoong walang pag-iimbot na pag-ibig. Mas pinili pa niyang magdusa sa katahimikan sa likod kusina kaysa sa ipagsapalaran na maging isang problemang biyenan na sumisira sa buhay ng kanyang anak. Nay, hindi po kayo ang problema, kayo po ang pamilya ko. Kayo po ang aking ugat, sabi ni Ricardo na may luha sa kanyang mga mata. Ang pamilya ay nangangahulugang sakripisyo, sabi ni Nanay Loida, bumalik sa kanyang paglalala na may pilosopikal na determinasyon. Nagsakripisyo ako sa Pangasinan para makapunta ka dito. Nagsakripisyo ako sa pabrika para makapag-aral ka. Ngayon, nagsasakripisyo ako para mapanatili mo ang iyong kapayapaan. Ang bigat ng kanyang mga salita ay bumalot kay Ricardo. Inilalantad ang lalim ng kanyang emosyonal na utang. Ang katahimikan ng kanyang ina ay hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa isang pag-ibig na napakalalim kaya't nawawala ang kanyang sariling ego. Mas pinili pa niyang maging hindi nakikita, tratuhin na parang isang lumang kasangkapan kaysa magdulot ng lamat sa kaligayahan ni Ricardo. Ngunit sa pagsubok na protektahan siya, hindi sinasadya, ipinakita niya ang kabulukan na sumusuporta sa kanyang pagsasama. Ang kanyang perpektong buhay ay itinayo sa sistematikong pagwasak sa babaeng nagbigay sa kanya ng lahat. Napagtanto ni Ricardo na ang pagharap kay Isabela ay hindi lamang tungkol sa pagtatanggol sa kanyang ina, kundi tungkol sa pagtukoy sa kanyang sarili. Kailangan niyang pumili sa pagitan ng komportableng kasinungalingan na kanyang tinirhan o sa mahirap na katotohanan kung sino ang gusto niyang maging. Ang lala ay nabuo sa mga kamay ng kanyang ina maselan, maganda at marupok tulad niya. Tapos na, sabi ni Nanay Loida, iniaalok ang lala sa kanyang anak bilang isang handog ng kapayapaan. Kinuha ni Ricardo ang lala at hinawakan ang kamay ng kanyang ina, hinalikan ang mga kalyadong daliri na minarkahan ng mga tao ng hirap. Tapos na po ang sakripisyo. Nay,
Ako na po ang bahalang mag-alaga sa inyo, pangako niya sa isang bulong. Tiningnan siya ni Nanay Loida na may pagkalito, hindi nauunawaan ang laki ng determinasyon na nagniningning sa mga mata ng kanyang anak. Ang bagyo ay malapit ng sumabog at si Ricardo ang magiging kulog na lilinis sa hangin. Sa gabing iyon, naghintay si Ricardo hanggang sa pumasok ang kanyang ina sa kanyang silid bago hanapin si Isabela. Natagpuan niya ito sa master's bedroom, nakaupo sa harap ng kanyang vanity, tinatanggal ang kanyang mga gintong alahas ng may katumpakan. Tumingin ito sa salamin ng may kasiyahan, walang kamalay-malay na ang kanyang mundo ay malapit ng gumuho. Kailangan nating mag-usap, sabi ni Ricardo, isinara ang pinto sa likod niya na may tiyak na pag-click na parang isang hatol. Tiningnan siya ni Isabela sa pamamagitan ng salamin na may bahagyang kuryosidad ngunit walang alarma. Tungkol saan? Mahal, tahimik ka mula nang umuwi ka. May problema ba sa opisina? Tanong nito nang walang pakialam. Inilabas ni Ricardo ang kanyang telepono at inilagay ito sa vanity. Tungkol sa ginagawa mo sa nanay ko. Tungkol sa mga video, sa mga mensahe. Ang hikaw na hawak ni Isabela ay nanigas sa kalagitnaan ng daan patungo sa velvet na kahon ng alahas. Ang kanyang refleksyon sa salamin ay nanatiling ganap na tahimik, tulad ng isang hayop na nakakaramdam ng paparating na panganib. Hindi ko alam ang sinasabi mo, Ricardo. Kakaiba kang kumilos, sinubukan niyang ilihis na may nerbiyosong tawa. May mga security recording ako, Isabela. May mga mensahe ka mula sa chat. Alam ko na ang lahat, sabi ni Ricardo na may boses na kasing lamig ng yelo. Alam kong pinipilit mo siyang kumain sa likod kusina. Alam kong itinatapon mo ang pagkain niya. Alam kong tinatawag mo siyang peste. Dahan-dahang lumingon si Isabela upang harapin siya at nakita ni Ricardo ang maskara ng mapagmahal na asawa na ganap na nawala. Ang ngiti ay naglaho, pinalitan ng isang malamig, mapanlinlang at mapanlait na tingin. So, iniespiyahan mo ako sa sarili kong bahay, sabi nito na may monotonous at mapanganib na boses. Ang galing mo namang labagin ang privacy ko. Pinahirapan mo ang nanay ko sa loob ng 6 na buwan, sagot ni Ricardo. Itinaas ang kanyang boses sa unang pagkakataon. Pinahirapan? Nagtatakda ako ng mga hangganan sa sarili kong bahay. Yun ang ginagawa ko, sigaw ni Isabela habang tumatayo. Ginugulo ng matandang probinsyanang yan ang buhay ko sa mga amoy at kakaibang ugali niya. 30 taon na dito at hindi pa rin nag-adjust. Ang kalupitan sa kanyang boses ay tumama kay Ricardo, kinukumpirma na wala siyang pagsisisi. Ang pangalan niya ay Nanay Loida. Ina ko siya at mas may karapatan siya dito kaysa sayo, sabi ni Ricardo, nanginginig sa pigil na galit. Isa siyang probinsyana na hindi bagay sa ating buhay sosyal. Aminin mo na, Ricardo, ganting atake ni Isabela nang may lason. Alam mo ba kung gaano nakakahiya kapag dumarating ang mga kaibigan ko at may isang matandang promdi na kumakaladkad ng paa doon, amoy murang pritong pagkain. Nagtrabaho ang babaeng yan sa pabrika para mabili ko sa iyo ang bahay na ito at ang mga alahas na yan, paalala ni Ricardo. Dapat nag-ipon na lang siya para sa sarili niyang home for the aged kaysa sa dumating at sirain ang buhay ko, sabi ni Isabela. Hindi ko hahayaang maging isang barong-barong ang marangyakong bahay. Siya ang aalis o ako ang aalis. Itinapon ni Isabela ang ultimatum na may kumpiyansa ng isang taong naniniwalang mayroon siyang ganap na kontrol sa relasyon. Panahon na para pumili, Ricardo. Maari mong piliin ang nanay mo at ang kanyang tinola, o ako at ang buhay na ito, hatol nito. Ang katahimikan ay namagitan sa kanila, siksik at mabigat na nagmamarka ng katapusan ng isang panahon. Tinitigan siya ni Ricardo, nakikita ang isang ganap na estranghero, walang anumang pagkatao at puno ng mababaw na pagtatangi. Madali ang ultimatum. Isabela, gusto kong mag-empake ka at umalis sa bahay na ito ngayong gabi. Ang nagwawaging ekspresyon ni Isabela ay naglaho, napalitan ng ganap na hindi paniniwala at gulat. Hindi ka maaaring seryoso. Pinipili mo siya? Ang walang silbing matandang yan kaysa sa akin? Sigaw nito ng hysterical. Pinipili ko ang tama kaysa sa komportable.
Pinipili ko ang babaeng nagbigay sa akin ng buhay kaysa sa sumisira nito. Matigas na sagot ni Ricardo. Lumayas ka sa bahay ko. Magsisisi ka, Ricardo. May batas sa conjugal property ang Pilipinas. Kukunin ko ang kalahati ng lahat. Banta nito, ipinakita ang kanyang mga legal na kuko. At tatalikuran ka ng mga kaibigan natin kapag nalaman nilang pinili mo ang nanay mo kaysa sa asawa mo. Sila na ang bahala sa'yo. Ayoko ng mga kaibigang nag-iisip tulad mo, sagot ni Ricardo, binuksan ang pinto ng kwarto. Lumayas ka. Pumasok si Isabela sa walk-in closet, naghahagis ng mga damit sa isang maleta ng may galit, nagmumura at sumisigaw ng mga insulto. Ang tunog ng mga drawer at sabitan ay pumuno sa bahay. Ginising si Nanay Loida na lumabas na takot sa pasilyo. Anong nangyayari? Bakit kayo nagsisigawan? Tanong ng matanda, nanginginig. Lumabas si Isabela na hinihila ang kanyang mga designer na maleta, huminto sa harap ni Nanay Loida na may tingin ng purong puot. Nanalo ka, matandang mangkukulam. Manirahan ka kasama ng anak mo. Mag-isa at miserable kayong dalawa sa huli, sabi ni Isabela bago bumaba ng hagdan. Nawala ko sa iyo ang asawa mo. Patawarin mo ako, anak. Hikbi ni Nanay Loida, sinusubukang pigilan si Ricardo. Wala po kayong kasalanan, Nay. Inilantad niyo lang kung sino talaga siya, inaliw siya ni Ricardo, niyakap siya ng mahigpit. Ang pangunahing pinto ay malakas na isinara, selyado ang pag-alis ni Isabela magpakailanman. Ang biglaang katahimikan na sumunod sa pagbagsak ng pinto ay parang pagkatapos ng isang naglilinis na bagyo. Tiningnan ni Ricardo ang kanyang ina. Inaasahan na makita ang pagkasira, ngunit natagpuan ang isang ginhawa at isang kislap ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Anak, ginawa mo ang tama, bulong nito. Tumayo ng tuwid sa unang pagkakataon sa loob ng maraming buwan nang walang takot. Ang bahay ay tila walang laman ng mga kasangkapan at ingay, ngunit puno ng dignidad na matagal nang nawala. 6 na buwan ang lumipas. Ang marangyang bahay sa Forbes Park ay nagbago sa isang bagay na halos hindi na makilala ni Ricardo, ngunit labis niyang minamahal. Ang steril na perpeksyon ng isang magasin na hinihingi ni Isabela ay ganap na nawala. Ngayon, ang lugar ay may mainit na kaguluhan ng isang tunay na tinitirhan at puno ng totoong buhay na tahanan. May mga libro sa mga mesa, mga komportableng kumot sa mga sopa, at higit sa lahat, isang masarap na amoy na lumulutang sa hangin. Ang kusina, na dating isang malamig na showroom ng mga hindi ginagamit na kagamitan, ay ngayon puno ng aktibidad at kulay. Ang mga kawali ni Nanay Loida ay masayang sumisirit sa kalan, habang ang mga steamer ay pinupuno ang hangin ng mabangong ulap ng siopaw. Ang granite countertop ay nagpapakita ng mga mancha ng buhay, harina, toyo at mga pampalasa. Ito ang mga bakas ng pagkaing inihanda ng may tunay na pagmamahal, hindi dahil sa obligasyon. Ricardo, malapit nang maluto ang hapunan. Maghugas ka na ng kamay, sigaw ng kanyang ina mula sa kusina na may malakas at malinaw na boses, nagpapakita ng kumpiyansang dahan-dahan niyang nabawi sa mga buwan na walang anino ni Isabela. Ngumiti si Ricardo habang inilalagay ang kanyang laptop sa hapagkainan. Nararamdaman ang isang kapayapaan na hindi mabibili ng pera. Nakaligtas ang kanyang negosyo sa iskandalo ng diborsyo at, sa katunayan, umunlad pa kasama ang mga bagong partner na mas naaayon sa kanyang mga halaga. Maraming kliyente ang tahimik na nagpahayag ng kanilang ginhawa na sa wakas ay nakalaya na siya sa isang babaeng napakalamig at mapanlinlang. Ang kanyang pagiging totoo ay naging mas mahalaga sa negosyo kaysa sa mababaw na koneksyon sa lipunan na ipinagmamalaki ng kanyang dating asawa. Tumunog ang doorbell at binuksan ito ni Ricardo. Natagpuan si Clara, isang napakatalinong arkitekto na kamakailan lang niyang nakilala. Wala silang ugnayang pampamilya, bagaman pareho silang may parehong pinagmulan, ngunit mayroon silang isang malalim at kultural na koneksyon na pinahahalagahan ni Ricardo. Hawak ni Clara ang isang bote ng tsaa, isang bote ng juice, at nagpakita ng isang maliwanag na ngiti na agad na nagliwanag sa kanyang puso. Handa na ba si Nanay Loida para sa kanyang pinakamasigasig na estudyante?
Tanong ni Clara sa matatas at kaakit-akit na Pangasinense. Nagdala ako ng juice na inirekomenda ni nanay para samahan ang pritong pato. Pinanood ni Ricardo si Clara na bumati sa kanyang ina nang may paggalang at tunay na init na nagpaluha sa kanyang mga mata. Tinanong ni Clara si Nanay Loida tungkol sa kanyang rayuma at pinuri ang siomay na lumalamig sa isang bamboo tray nang may tunay na sigasig. Ito ay pag-ibig sa kanyang dalisay na anyo, hindi ang pilit na pag-arte na isinadula ni Isabela sa loob ng maraming taon. Ito ang tahimik na paggalang ng isang taong nakikita ang kanyang ina bilang isang buong tao, karapat-dapat sa lahat ng paghanga. Naghapunan sila sa gitna ng tawanan, mga kwento at tunog ng mga kutsara na tumatama sa mga mangkok nang walang takot na magdumi o umamoy. Pagkatapos ng hapunan, nagtungo sila sa likod bahay kung saan naghanda si Nanay Loida ng isang mababang mesa na may mga brush, tinta at papel. 3 bata mula sa kapitbahayan ang nakaupo nang nakakrus ang mga binti sa mga unan, naghihintay sa kanya na may seryoso at konsentradong mga mukha. Nagsimula si Nanay Loida na magturo ng baybayin, ang sinaunang sulat ng mga Pilipino, at sining ng paglalala sa mga bata sa kapitbahayan. Naging isang minamahal na tao sa komunidad. Tandaan, dahan-dahan sa diin, sabi ni Nanay Loida sa Tagalog na may kanyang puntong Pangasinense, ginagabayan ang maliliit na kamay ng may walang katapusang pasensya. Bawat titik ay nagsasabi ng isang kwento. Hindi lamang ito isang larawan. Ito, ang ibig sabihin ay bahay. Tingnan ninyo kung paano ito hugis bahay na may pamilya sa loob. Sumandal si Ricardo sa salaming pinto, pinagmamasdan ang kanyang ina sa kanyang elemento, nagniningning at kapakipakinabang. Nagtuturo na naman siya, ibinabahagi ang kanyang kultura nang walang hiya o paghingi ng tawad, binabawi ang pagkakakilanlan na kanyang isinakripisyo. Ang mga bata, isang halo ng iba't ibang etnisidad mula sa kanilang magkakaibang kapitbahayan, ay nakikinig sa kanya ng may pansin na bighani sa sinaunang sining. Isinuksok ni Clara ang kanyang kamay sa kamay ni Ricardo. Pinagdugtong ang kanilang mga daliri ng malambing habang pinapanood nila ang eksena. Napakaganda ng nanay mo. Mayroon siyang espesyal na liwanag. Bulong nito sa tainga ni Ricardo. Lagi namang ganoon. Nakalimutan ko lang kung paano tingnan ito sandali, sagot ni Ricardo habang pinipisil ang kanyang kamay. Habang lumulubog ang araw sa hardin, kinukulayan ang lahat ng isang ginintuan at mainit na liwanag. Nakaranas si Ricardo ng isang kaliwanagan. Napagtanto niya na sa pagpili ng pag-ibig, kaysa sa pagtatangi at dignidad kaysa sa kaginhawahan, wala siyang nawala. Sa wakas, pagkatapos ng maraming taon ng paghahanap at walang laman na tagumpay, natagpuan niya ang tunay na yaman at ang kanyang tunay na tahanan. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, labis naming ikagagalak kung bibigyan ninyo ito ng rating mula 1 hanggang 10. Suportahan kami sa pamamagitan ng pag-like at pag-subscribe sa aming channel, Mga Tunay na Kwento. Isulat sa mga komento kung saan kayo nanonood. Maraming salamat sa inyong napakalaking suporta sa bawat kwento. Nawai pagpalain kayo at ang inyong pamilya ng poong may kapal.